Hi guys, Mami Archer and Ellie Archer here at ako po ngayon ay magbabalot ng mga soap na ipamimigay doon sa school nila Ellie. Pero uunahin ko po muna yung mga sample bar na lalaruin ng anak ko at ipanliligo niya. At bukod po doon, yan din po kasi ay nabebenta namin para souvenir sa mga christening o binyag at sa mga birthday at sa kung saan-saan pang mga events na gusto nilang itry naman yung soap, no? So nakakapag-produce na din po tayo para sa ganyan. So kung gusto po ninyo mag-order, pwede po kayong mag-message sa akin. At the same time, hindi ko alam kung bakit ganyan yung video natin. Siguro dahil puno na yung aking cellphone, madami na yung mga laman, ano. Kaya magbubura na ako sa mga susunod na araw. At ang napansin ko pa is yung ating lalagyan ay medyo mas maliit kumpara doon sa mga floral. Hindi ko kasi alam kung bakit may ganyang lalagyan silang sinama. Ang lahat naman kasi ng sinabi ko dun sa supplier is mga floral. So, hindi rin naman siya masasabing bonus sa akin dahil sakto lang naman yung amount. Pag kumuha kasi ako ng mga consumables ko at the same time ng mga supplies ko pagdating sa negosyo ko, maramihan talaga. Sobrang marami talaga. Kaya yung bahay ko, kulang para sa lagayan. Para lagayan ng mga ganito, no? So, prayerfully, i-bless pa tayo lalo ni Lord para naipaayos natin yung kabilang bahay para yun na yung maging stock room. At, syempre, ang soap natin po, no, para dun sa mga hindi nakakaalam, ito po ay ang organic calamansi oatmeal soap. So, meron din po si Ellie nung rose. Yan. Pero mamaya na po natin yan ibabalot. Alam nyo naman ako, maarte-arte talaga ako sa mga ganyan. Ano? At meron din naman kaming mga iba't ibang klase ng hugis na pwede nating ilagay dyan sa parang lagayan ng candy. Pero, yun ay kailangan mas artistic tayo. Katulad po kasi example, nung strawberry at saka kotse. So, tingnan natin sa mga susunod na araw. Depende kasi yan doon sa demand, no. Ito naman kasi is pambenta at the same time pambigay natin sa Brigada Eskwela na inani natin na kalamansi doon sa ate ko, doon sa hipag ko, no. At ang scent po nito ay very mild lang po yung scent ng kalamansi, parang lemon, pero hindi ganun kalakas yung amoy because nandun lang tayo palagi sa botanical extract. Doon lang ako palagi, doon sa natural scent nung product na ginagawa ko. Kung halimbawa man yan ay lemon, yan ay kalamansi, oatmeal, coffee, kung ano yung natural scent ng organic product or organic materials na nilagay ko, yun lang talaga yung magiging amoy niya. Pero, mas maaamoy po kasi kapag bulaklak yung ginagamit natin, no? Yung mga hinahalo natin sa kanya. Kasi alam naman po natin na talagang yung mga bulaklak is ginawa sila ng Panginoon na meron talaga silang malalakas na amoy. Kahit nasabihin mo hindi super tapang, hindi super strong yung amoy nila, meron silang amoy na naaamoy po talaga ng mga tao, no? Kaya po, mas maganda po yung ganun. Doon lang tayo sa mga natural and botanical extract kasi alam naman po natin ngayon na ang dami pong halong chemical nung mga ginagamit pang araw-araw. Kaya po even yung shampoo, lotion, hair grower at yung mga ointment na ginagawa ko, all natural. Ibig sabihin, lahat ng ingredients po noon nanggaling po sa nature. Lahat ng amoy noon nanggaling sa nature at natural na amoy noong mga organic product po natin. Ang una po ninyong mapapansin kapag gumamit kayo ng organic product is pakiramdam ninyo hindi nakakalinis, pakiramdam ninyo hindi nakakabula. But sooner or later, makikita po ninyo na nag-iiba na yung texture ng skin ninyo. Bakit? Meron po kasi tayong tinatawag na product introduction. Ibig sabihin po, ini-introduce natin yung product na organic doon sa balat natin. Ang balat po natin is napuno na ng mga chemical like yung mga nilalagay ninyo na toner, nilalagay ninyo na kung ano-ano, plus yung mga chemical din na mga nasa sabon na madalas ninyong ginagamit, no? So, typically, yung iba sinasabi, hala, sabi nakakaputi, bakit nangingitim ako lalo?
Kasi ini-eliminate ng natural product yung mga chemical na nakadeposit doon sa superficial layer ng skin. At ito naman po, yung sabon natin is 79 to 80 grams, no? 78, 79, 80. Pero ang declaration ko po sa aking mga kliyente o dun sa mga bumibili is 65 grams lang po. Kaya nga yung iba nagpi-feedback sa akin, no, nagchat-chat sa akin. Sabi mo 65 lang yung yung grams nung sabon, sinubukan ko 78, 79, 80, minsan nga nasa 85 pa nga daw po, no. Sabi ko, mas okay na po yun kesa naman po mag-declare ako ng ganitong amount tapos pag tinimbang ninyo is konti lang. Wala namang problema doon. Pero yung 15 grams na difference nun is katumbas na po siya noong maliit na mga sabon na binabalot ko. Yung mga sample bar po na yun, magagamit po yun ng isang 10 years old na bata, tama ang taas, tama ang laki, ng 3 to 5 na paliligo po nila. So, yun po yung kagandahan nun. At ngayon, nagsisimula na akong ibalot yung ating mga ipamimigay talaga sa school. Kasi yung mga nauna ko pong binalot, may iwan nga po yun sa amin ni Ellie. Tapos, ito po yung ibibigay natin doon sa eskwelahan. So, pwede tayong magbigay ng at least 5 to 10 pieces sa bawat section dyan sa school because yung calculation ko nung kabuuan ng mga sabon na nagamit is madami din po. At the same time, meron din kaming ipamimigay na liquid hand soap. Pero meron din kaming pinamigay na mga liquid detergent. Yun po yung isa sa mga in-sponsor po netong anak ko sa kanyang mga favorite na teacher, no? So, pala decision tong anak ko eh. So, hinahayaan ko lang kasi at least na-adapt niya yung traits ko na mapagbigay, no? Mapagbigay ako, pero may boundaries ako. Kagaya nga po ng palagi kong sinasabi, ako po ay napaka-selective na klase ng tao. Hindi lahat kaibigan ko at hindi lahat gusto ko at hindi rin lahat is may access sa akin. Kahit na gusto kong i-access, pag hindi ko po talaga gusto, talaga po hindi ko pinapansin. Because I have to be firm doon sa aking mga boundaries. So, yun po, isa dun sa mga nakita ko is kailangan yung liquid hand soap, ibibigay po namin yan dun sa higher level, no? Higher grade. Because yung mga bata na 4, 5, 6, sila po is meron na po silang sense of accountability and responsibility. Kahit maliit na percentage lang, hindi na po nila yun lalaruin. No, kumpara po ibibigay natin yun dun sa mga grade 1, 2, 3, naku po lalaruin po nila yun sigurado. At matutuwa silang laruin yun kasi nga po pwede po yung gawing bubbles. Pero ang kaibahan nun, mas marami po kasi akong nilagay na moisturizer. So, hindi magdadry yung skin nung mga bata. At ito yung isa sa pinaka-favorite ko maliban dun sa paglalagay ng malalaking sabon, yung magsisil na ng maliliit na soap. So, actually, yung iba pong mga teacher na nasa listahan namin, hindi ko po talaga kaibigan yung mga yun. Kumbaga, zero relationship ako sa kanila. Ni hi, ni hello, hindi ko pa namimit yung mga yung mga teacher na yon. Kumbaga, kaya sila nasama doon sa listahan namin kasi may mga pagkakataon po kasi dahil araw-araw akong naghahatid sundo sa anak ko, no. Hindi naman paghahatid ko uwi na ako kagad. Minsan may mga nadadaanan pa ako. May mga bata po akong naririnig na nagkukwentuhan sila tungkol sa isang teacher na maganda yung feedback. Kumbaga, yung teacher, tinulungan sila. Yung teacher, binigyan sila ng baon. Yung teacher, pinahiram sila ng ballpen. Yung teacher, binigyan sila ng notebook dahil wala na silang notebook. So, ganun yung mga kwentuhan nila. Kapag magaganda po ang feedback ng isang bata sa isang teacher, isa lang po ang ibig sabihin nun. Tumatak sa isip at puso nila yung maliit na bagay na ginawa ninyo. Lagi ko pong sinasabi na ang isang teacher, mabuti o masama ang gawin niyan, tatatak at tatatak sa puso ng mga estudyante nila. So, ang ginawa ko, inalam ko yung pangalan ng teacher. Tapos, pag meron akong mga magulang na nakakasabay na alam kong mas ahead yung anak nila sa akin, tinatanong ko, kilala niyo po si teacher ganito? Tapos, ang bibigay na sila ng feedback, ay, opo, mabait po yung teacher na yan. Mabait po yan si sir, mabait po yan si ma'am. Simple lang po, hindi po makuda sa GC, hindi mareklamo, hindi po kami binabastos. Pag ganun yung teacher, talagang ang ginagawa ko, ini-scouting ko na rin. Bina-background check ko talaga hanggang sa makikita ako first
personally. Kasi ako, pag nandyan ako sa school, poker face ako eh. Kasi nga, selective type of person ako. Ngingiti lang ako, makikita mo lang akong nakangiti kapag yung taong kasama ko, kaharap ko, nakakasalubong ko, is gusto ko. Pero kapag hindi, tagusan po talaga ang tingin ko. Kaya nga mahadera yung ano sa akin dyan eh. Pero inayaan ko na kasi yung mga ganong bagay kasi na character assassination, yun po ay ginagawa lang ng mga tao na hindi ka nila ganon kakilala at hindi rin nila ganon kakilala yung mga sarili nila. That's why dumadating sa point na kahit manira sila ng kapwa nila, wala na silang konsensya, no? So, ako hindi ko ethics yun, hindi ko standard yun. Para sa akin, cheap yung mga ganon. Kaya nga personally, para sa akin, kapag ikaw yung teacher na alam mong maayos yung actions and behavior mo towards your co-teachers, your student, the parents, and the other people around you, isa lang ang ibig sabihin nun. Isa kang mabuting teacher. You are a secured person. Kasi hindi mo ginagawa yung masasamang bagay doon sa mga tao na nasa paligid mo, lalong-lalo na sa mga estudyante mo at sa mga magulang ng estudyante mo at sa mga katrabaho mo din syempre sa loob ng paaralan. That's why, ang balik sa'yo nun, yung mga mabubuti mong ginagawa bilang isang teacher is yung sinasabi ng mga estudyante. Hindi man kayo niyan mabigyan ng mga bagay na magaganda, nagpapasalamat yan sa Diyos. At kapag nagpasalamat ang isang inosenteng bata sa Diyos dahil sa ginawa ng isang mabuting teacher, gagamit ang Diyos ng tao para i-bless yung teacher na yon. Sabi nga 'di ba, yung kapamaraanan ng Diyos para pagpalain ka sa mabubuti mong ginawa, hindi mo yun alam at hindi mo yun mauunawaan. Same way, kapag ang isang batang inosente ay nagsumbong sa Diyos sa mga ginawa ninyo na hindi tama, hindi makatarungan at mali, ganun din po ang gagawin ng Diyos sa inyo para kayo naman po ay bawian dahil dun sa ginawa ninyong masamang bagay. At pwede din naman po na hindi lang kayo niyan ngayon nabibigyan or napasasalamatan dun sa mga bagay na dinidesire ng heart ninyo. Pero, yung kabutihan ninyo, pag yan mga yan naging professional na, maniwala kayo sa akin, babalik at babalikan kayo niyan. So, let's pray na kayo ay babalikan ng inyong mga estudyante para pasalamatan dahil na-appreciate nila yung mabubuti ninyong ginawa sa kanila nung kanilang kabataan kesa naman po nababalikan kayo para gantihan kayo o kaya naman kahit nakikita kayo sa jeep o kung saan man ang naaalala ho yung mga kasamaan na ginawa ninyo sa kanila. Aware man kayo o hindi kayo aware na nasaktan ninyo yung bata, mas maganda pa rin na every end of the class o kaya ng araw-araw o mga estudyante ko, kung meron man akong nasabi sa inyo na nakasakit sa inyo, patawarin nyo si teacher kasi hindi ko sinasadya at hindi ko rin alam kung nasaktan ko kayo. Ngayon, kung gusto ninyong magsabi sa akin ng kung ano nararamdaman ninyo, pwede nyo akong lapitan. Pero humihingi ako ng tawad dahil nasaktan ko kayo. Mga ganong bagay is malaking bagay na nakikita ng mga estudyante ninyo na hindi dahil teacher kayo hindi na kayo magpapakumbaba. Kasi yung po mga estudyante nyo, karamihan dyan nagsusumbong sa mga magulang. May mga magulang po na nagagalit pa sa anak. Pero ako kasi yung tipo ng magulang na ina-analyze ko bakit kayo pinagalitan. At kapag nakita ko na tama yung teacher, kinakampihan ko yung teacher, anak kasi maingay kayo. Kasi ganito, may mga bagay din na pinagdadaanan yung mga teacher sa pamilya nila. Hindi ninyo alam kung ano din yung nararamdaman ni teacher. Baka naman masama yung pakiramdam niya, pero pinipilit niyang pumasok, hindi dahil sa sweldo niya, kundi gusto niya matuto kayo, gusto niya hindi kayo mapag-iiwanan doon sa klase na itinalaga sa kanila ng Department of Education para hindi naman din kayo kawawa. Ganun akong klase ng magulang. At the same time, ang prinsipyo ko po kasi hanggat kayang palagpasin, pero kapag mali na, wala na talagang pag-uusapan. Kasi hindi pa ako nagpapaaral. Ito lang po ang prayer ko. Panginoon, gamitin mo po kami ng anak ko bilang daluyan ng pagpapala. Kung kaninong teacher at section mo kami ilalagay, gamitin mo yung lahat sa amin na ikaw yung makita, na ikaw yung mapapurihan. Kung pagtulong lang po kasi talaga, hindi big deal sa akin yan. Kasi yun na po mismo yung binigay na gift sa akin ng Panginoon, which is the gift of giving, So, hindi big deal talaga sa akin kapag may humihingi ng tulong. As long as kaya ko at
pasok doon sa capability and capacity na pagtulong na hinihingi ng kapwa ko, hindi po talaga magdadalawang salita. Kaya nagpapasalamat po ako palagi sa Panginoon na binigyan niya ako ng pamilya na supportive, bukod po sa ang mga relatives namin ay mga nasa Department of Education din. At higit sa lahat naman ng glory, honor, power is para lang naman po talaga sa Panginoong Hesus. Kasi without God, sino ba kaming mag-ina para gamitin niya bilang daluyan ng pagpapala, di ba? Pwede namang ibang tao. Nagpapasalamat din ako dahil pinagpapala ng Panginoon ng Emmanuel Aesthetic. At nagpapasalamat po ako dahil binigyan po tayo ng Panginoon ng mga mabubuting pasyente na patuloy pong nagtitiwala sa kakayanang ibinigay sa akin ng Panginoon when it comes to aesthetic medicine. Kaya po patuloy po akong nagpapakadalubhasa pagdating po sa aesthetic procedures at kung ano pa man po yung mga nakikita ninyo na nakapost sa aking Facebook account. Naman po is para maka-inspire po doon sa mga nakakakita ng mga post ko, ma-inspire po kayo dun sa buhay namin na talaga pong lumaki ako sa mahirap na pamilya, pero yung mga magulang ko po ay pinagpala ng Panginoon na mapalaki kami ng maayos at mabubuting tao. So, yun po yung aking madalas din na sinishare doon sa mga bata kapag po merong feeding program sa school. At syempre po, yung mga income ko po at saka yung mga blessings sa akin ay patuloy pong dadaloy para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. At naniniwala din po ako na kagaya po ng aking kuya at ate na nagiging channel of blessing sa akin, patuloy po silang pinagpapala ng Panginoon. Kitang-kita ko po yan sa kanilang buhay, sa mga pasyente ko sa PCU at doon po sa mga ibang DepEd personnel. Syempre, babalik po natin yan doon sa mga estudyante. Hindi po yan hihinto sa akin. Dahil ang gusto po ng Panginoon, yung pagpapala niya ay maging ilog na walang katapusan. At sa bawat mabibigyan, maaabutan po natin, mapapapiding program po natin ng mga inosenteng bata. Yan po ay nagpapasalamat sa Panginoon. At kapag ang inosenteng bata ay nagpasalamat sa Panginoon, dadaloy at dadaloy din po yung pagpapala. Hindi lang po sa aming mag-ina, kundi dun din po sa mga tao na naging channel of blessing namin, no? At ang prayer ko para sa school natin ngayong school year 2025-2026 is magsama-sama po tayo ng may kaayusan, pagkakaisa, payapa at masaya. I hope na enjoy ninyo yung ating video, like and share at patuloy po tayong maging malusog. Ingatan natin yung ating mga sarili para sa ating mga anak at inyong pong mga estudyante. Andito lang po kami mag-ina para sa good and great teachers. God bless everyone!